Hallelujah. Good morning po sa inyong lahat at punong-puno na naman tayo. Purihin ang Diyos. Hallelujah. At ngayon pong araw na ito ay tunay na gusto nating share sa maraming tao ang mabuting balita ng Panginoon. I will be talking about evangelism today. We are almost in the middle of 2016 and I believe na marami na kagad tayong nangyari. Pero napansin niyo ba na parang ang bilis dumating kagad yung halos nasa gitna na tayo ng 2016. Ang bilis. Parang kung kailan na nagsa-celebrate tayo ng New Year, nandito na tayo sa halos mid-year. Hindi niyo napansin, ano? Okay? And alam po niyo mga kapatid ko, pag-uusapan po natin ng evangelism because once in a while, kinakailangan nating mapaalalahanan about the reality na tayo pong lahat ay narito at nakakilala sa Panginoon with a reason. Did you know that our Lord Jesus Christ, He summarized His ministry? Kung bakit siya narito, He summarized it in the book of Luke. Ang sabi po niya doon, okay, Luke chapter 19 verse 10, sabi po niya doon, for the Son of Man came to seek and to save what was lost. This is the objective, this is the purpose of Jesus Christ. This is the main mission of our Lord Jesus Christ. This is the reason why Jesus Christ came here on earth. For what? For us, okay, for Him to seek those who are lost. Para hanapin yung mga nawawala. And we were once lost at tayo natagpuan ng ating Panginoong Jesus. Siya na parito upang hanapin yung mga nawawala. Kaya dapat nating maunawaan mga anak ng Diyos na bilang mga taga-sunod, bilang sinasabi natin wala na ngayon ang ating Panginoong Kristo, subalit purihin ng Diyos, si Kristo ay nakilala natin. At nang siya'y nakilala natin, siya'y pumasok sa puso ng bawat isa na tumanggap sa Kanya. And that same heart, that same mission is now being turned to us as His followers. Kaya ang nais ng Panginoon, dahil wala na siya, itutuloy niya ang mission na yun sa pamamagitan mo. Pwede mo sabihin mo sa pamamagitan mo, sabihin mo sa katabi mo, sa pamamagitan mo. Okay? Therefore, listen to me. At yung mga nakikinig sa ano natin yan, sa YouTube natin yan, sa Ustream. Okay? Good morning sa inyo pong lahat dyan. So kung maunawaan din natin dito mga kapatid ko, therefore, soul winning, evangelism is the most important work of every Christian. Because if you believe that Jesus Christ lives in you, and we are not doing the mission that Jesus Christ did when He was here on earth, then we are not doing what Christ wants us to do. So maintindihan po natin, may mission ka at ang mission natin mga kapatid ko ay isang bagay lang. This is how we should do it. We should seek those who are lost. Kung ito ang pinakabuod ng mission ng ating Panginoong Jesus at siya'y wala na at sinasabi mong I am now a follower of Christ at sinasabi mo si Kristo'y nasa puso natin, now we need to continue the mission. Because we believe that one day Jesus Christ will come back and pick His own. Kukunin niya muli ang mga taong natagpuan niya. Natagpuan natin. Nashare natin ang salita ng Diyos, mga nagsitanggap sa Kanya. Kukunin niya ito. At tayong lahat mga kapatid ko, ay malalaman niya kung sino sa atin dito ang sa Kanya. Subalit kung ang mga anak ng Diyos ngayon na nagsasabing tayo po ay may Kristo sa puso, subalit hindi natin ito ginagawa, may problema. Okay? Kaya pinamagatan ko po ang aking mensahe ngayon. Sabi ng salita ng Diyos, okay? Ang mensahe po natin ngayon is about He who wins soul is wise. I got this title of my message today. Hindi po ito pauso lang ni Pastor Monty. Kundi I got this very title from the very word of the most, masasabi natin, the wisest man that ever lived on earth, and that is none other than King Solomon.
Sabi po ni King Solomon, okay, Proverbs chapter, this is the wisdom of Solomon in Proverbs chapter 11 verse 30. He said, fruit of the righteous is a tree of life. Fruit of the righteous is a tree of life. And he who wins souls is wise. Now, kung gusto mong maging wise, kahit pala ikaw ay hindi nakapag-aral, kahit wala kang sabihin natin, wala naman ako achievement, wala naman ako narating. But you see, it's not according to the eyes of man that is important. What is important is, who are you and what are you in the eyes of God? So, kung sabihin natin, wala kang achievement, wala kang napag-aralang mataas, narating na mataas sa iyong buhay, but ang sabi ng salita ng Diyos, he who wins soul is wise. Hallelujah! Now, gusto ko pong maintindihan natin dito sapagkat ang akala natin, ganun-ganun lang ang mission na ito, para marami kasi sa mga tao ngayon, lalo na sa maraming Kristiyano ngayon, nakakalungkot. Ito yung malaking katotohanan that many Christians nowadays have misplaced values. Meaning to say, gusto kong nasa iba ang focus ng kanilang mga isipan. Kahit maraming mga churches ngayon, nakakalungkot that they are not focusing on seeking lost souls. I'm praising the Lord sa buhay ng mga kapatid natin dito sa Lord GM, dito sa Lord of the Harvest. Kagaya kanina nung sinabi ng ating MC, nakita niya na sabi niya gano'n, weekly na lang marami tayong bago rito because I do believe many of us here are not stopping, okay, in reaching out for the lost souls. Importante po ito mga anak ng Diyos. Sapagat po ang mga Kristiyano ay mawawala ng tinatawag na sense of urgency. Okay? Sa pag-abot sa mga kaluluwa na nandyan lang sa paligid-ligid na kaya mo namang abutin. Okay? Hindi ka nagiging wise. Bakit sinabi ng Biblia na kapag ikaw ay nagdala ng kaluluwa? Okay? Ang sabi rito, nakakatuwa rito kasi there's a wonderful connection between the fruit of the righteous. Alam po ninyo, the fruit of the righteous, malalaman mo na ikaw ay nagbubunga na kung ikaw ay nagdadala na ng kaluluwa. Hindi mo masasabing ikaw ay nagbubunga na kasi leader ka na. Hindi mo masasabing ikaw ay nagbubunga na dahil ikaw ay pastor na. Wala yun. Kahit pa sabihin mo nakapagtapos ka na ng Bible school o nakapagtapos ka pa ng leadership training class, as long as you are not reaching out for the lost soul, wala kang fruit. Because the fruit of the righteous is the tree of life. And he who wins, there's the connection, he who wins soul, binigyan na ngayon ng tawag dito, ng liwanag dito. It is the one who wins souls. Is wise. Alam po niya mga kapatid ko, bakit sinabing wise? Nilinaw ito later on ni Propeta Daniel. Ang sabi niya doon sa Book of Daniel, Daniel chapter 12 verse 3, ito pong sabi, those who are wise, are you here? Andyan ba mga wise ngayon? Sabi na sa nila ng Diyos, those who are wise will shine like the brightness of the heavens. And those who lead many, there's the word again, there's those who lead many to righteousness, like the stars forever and ever. So kung ikaw ay may balak palang maging isang star, maging isang bituin, okay? At hindi mo nagawa yan, at ikaw ay naging artista, hindi ka naging artista. But in the eyes of God, those people who win soul are like stars. Bright stars, ang sabi ng salita ng Diyos dito. Maybe you're nobody. Maybe you're saying na hindi ako na-discover. Alright? But wag kang mag-alala. Na-discover ka na ng Panginoon. Nakatingin ang Panginoon sa iyo. Maaring ang mata ng mga tao hindi nakatingin sa iyo. Subalit ang mata ng Diyos, ang mata ng mga anghel, nakatingin sa iyo. They are looking at you. Why? Because you're bringing soul to Christ. Kasi gusto ko maunawaan po natin ito. Maybe you're thinking na marami kang gustong mangyari sa buhay mo. But
Important is, who are we? What are we in the eyes of God? Kaya nga sabi dito ni Solomon, wais ang taong gumagawa at nagdadala ng kaluluwa. Wais itong mga taong to. They are wise. Malalim ang kanilang kaalaman ng makalangit. I'm sure mga kapatid ko, naintindihan natin ito. He who leads souls. He who leads many to righteousness. My friends, ngayong umagang ito, may responsibilidad tayo. Babalikan natin ang original na misyon. Kung ikaw ay tumanggap sa ating Panginoong Hesus at hindi ka pa namatay ngayon, may misyon ka. Ito ay ang ipagpatuloy ang naumpisahan ng ating Panginoong Hesus. The only reason why a person can assure himself that he is a follower, that he belongs to Christ, is when he began to have that burden, kabigatan, na umabot sa mga kaluluwa. Kung ikaw ay Kristiyanong, nandyan lang tayo nakaupo at hindi tayo nagbibigay ng panahon, hindi tayo umahayo, hindi mo binubuksan ang iyong mga labi para sharean ang mga tao na sa paligid mo. Friends, there's a question. Because the greatest work that has ever given to a man, inihingi ito ng mga anghel, pero hindi binigay ito ng Panginoon sa mga anghel. Sapagkat ang mga anghel, ang gusto nila ang mga head ng mensahe ng Diyos, but they were not given the opportunity to share the gospel. But it is us. It is you. It is you. It is me. Ang masakit, inaasahan tayo ng Panginoon. But many Christians nowadays ay kinalimutan ng mission. Ngayon pong umagang ito, there's a necessity. The time is so critical. Importanteng ang lahat ng mga anak ng Diyos, lalo na ngayon. Parati ako nadidisappoint dahil sa kabila ng maraming terrorism na nangyayari because of this Islamic religion, that they are teaching a very demonic teaching concerning if you will die a martyr if you will go in heaven. I mean, if you will kill a Christian, you will go to heaven. Imagine that demonic doctrine. And in spite of all those terrorism, in spite of all those things na ginagawa nila, dumadami at maraming nagiging converts ng Islam. Nalulungkot ako sa tweet na binubuksan ko ang aking mga dyaryo sa internet at nakikita ko yung mga ganong bagay. Ultimo mga artista na sa Hollywood, they are now beginning to turn themselves, convert themselves into Islam. Mga anak ng Diyos, gusto kong intindihin natin ito. Bakit nagkakaganito? Sapagkat maraming mga Kristiyano ang hindi kumikilos. There is now a necessity. There's now an urgency for every Christians to work their personal work. You are called to be soul winners. You are a soul winner. Hindi tayo dapat nagpapabaya sa Panginoon. Bakit kinakailangan nating ma-involve? Okay? Kinakailangan, your involvement is necessary and critical. Bawat isa rito, if you believe that Christ is in you, if you believe that you are saved by Jesus Christ, kinakailangan nating maintindihan, meron kang dapat gawin, meron kang involvement, meron kang responsibilidad, may obligasyon ka na dapat gawin. Yung mga wala sa Panginoon, they were willing to die, pabasabugin ang kanilang mga sarili for the wrong doctrines. Ang mga Kristiyano, yung lang humarap, ayaw lang mapahiya, ayaw na. Mapahiya lang yun. Christians, are you listening? Ang mga Kristiyano noon ay malayo sa Kristiyano ngayon. Ang mga Kristiyano noon, sila yung mga pinapatay, and yet they are bold to preach the gospel. What happens to the generation today?
I'm telling you, my friends, だから皆さん maybe に we よ have く lost 今 that value. その大切なこ The sense と of をもう urgency. 失っていることなんですね。その大切なやり Dapat 方を mga 失ってい Kristiyano るこ ngayon, mga とで kapatid す。 ko, ay hindi tayo dapat na, Dakara, na, maniwala na Christian to siya. somehow yung focus natin ay hindi nababali ng demonyo. Pwede niyang ilayo ang ating kaisipan. Maaari magkaroon ka ng mga problema, maraming bayarin, problema sa Pilipinas. But you see, the focus should always be there. You are here for a purpose. That you are needed by God to continue to carry on the mission that He has started. Why? Bakit kinakailangan akong ma-involve dyan? You know, bakit ka kinakailangan ma-involve? I will give you reasons. The first reason why you need to get involved in the soul-winning ministry, the mission ng ating Panginoon, is because the harvest is plentiful. Yes, the harvest is plentiful. Ngayon, ang kanggay-kata, ang kaisipan ngayon ng mga maraming mga Kristiyano, ay hindi, marami kami mga leader, marami kami mga pastor. No! Malinaw pa rin ang sabi ng salita ng Diyos, the harvest is plentiful. Amen? He said to His disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. In verse 38, ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into the harvest field. That's one of the reasons why we decided, okay, na ang pangalan ng church na ito will be the Lord of the harvest. Because I foresee this church to be harvesting souls for Christ. And it is hard on me when I see people stopping evangelizing other people. Sapagkat tayo po talaga ay tinawag ng Panginoon. I do believe tinawag tayo ng Panginoon. If you will be involved in this church, hindi po tayo nandito lang para to make this church great, to make this church big, to make this church wonderful. No, we are here for one purpose. If you're a Lord of the harvest, I will tell you, you are called to be a soul winner. We are all harvesters here. Harvesters of soul. Fishermen of soul. Tingnan po natin, sabi ng salita ng Diyos, hindi po baligtad. Binabaligtad na tayo ng Diablo niya. Sabi, hayaan mo, maraming mga manggagawa ngayon. Maraming trabaho nila. Ikaw, you don't need to be involved. Wala ka pang alam. Ganito ka pa. Hayaan mo sila. Maraming manggagawa. No, mali po. Marami pa rin ang aanihin at kailangan ka ng Diyos. So, do not believe in the lie of the devil. And also, dapat maintindihan natin, huwag tayo magkaroon ng bad attitude when it comes to reaching out for the lost soul. Bakit sinabi may bad attitude yung iba? Kasi minsan sinasabi natin, no, hindi naman, I don't, kahit na naman gumawa ako, mag-reach naman ako sa mga tao, mag-soul winning ako, mag-share ako ng gospel, eh. It won't do anything. Naalala ko yung parati isa sa mga paborito kong illustration. Yung lalaki nakita niya sa baybayin, naglalakad. Maya-maya nakita niya, pinansin niya yung lalaki yung sabi niya, bato ng bato, may binabato pabalik sa dagat. Bato siya ng bato, bato ng bato, bato ng bato. Ano yung binabato ng lalaki yun? Pinalapitan niya ngayon. Pagkalapit niya gano'n, nakita niya, umahanap yung lalaki ng starfish. Binabalik niya sa dagat. Sabi nila, ano ginagawa mo? Eto, binabalik ko yung mga starfish sa dagat kasi sayang baka mamatay pa sila na nagdadala kasi ng alon sa baybayin. Kaya doon siya, tatagal doon, mamamatay yung mga starfish. Binabalik daw niya, binabalik. Sabi niya, alam mo Brad, sabi niya gano'n, yung ginagawa mo na yan, walang silbi. Bakit? Alam mo ba na araw-araw, daang libong starfish ang napapadpad sa baybaying dagat? Daang libo. Sabi niya gano'n, walang effect. Walang effect yung bagay na ginagawa mo na yun kasi daan libo. Ang ginawa ng lalaki, hindi kumibo. Ang ginawa ko huli ng starfish, ibinalik niya. Sabi niya, yung ginawa ko nagka-apekto doon sa isa niya. So he's not looking about kung gaano karami yung namamatay o nababadbad sa baybaying dagat, sa dalampasigan. Ang importante, may nagawa siyang bago sa buhay ng isa. Intindihan niyo yung sinasabi ko? You see, maraming taong araw-araw namamatay. Pumupunta sa impyerno. Pero hindi niyo ba napansin na meron kayong kakilala ngayon na namatay
pero hindi nyo nabahagingan ngayon na meron kang chance na mabahagigan sana sila. Pero ang nasa isip mo, pag-share man ako, wala na magiging ano. No effect anymore. There's no good. Okay, wala naman akong, ano, mali. You need to have a good attitude in soul winning. You know what? A soul winner, okay, soul winning needs a winning attitude. If you're a soul winner, dapat meron kang winner's attitude. Let me tell you this short illustration. Merong dalawa in the 1800s, merong dalawang lalaki na pinadala sa Africa. At sila po ay pinadala dahil sila po ay agent ng isang shoe company sa Amerika. Pinadala po sila doon. At itong dalawa na ito, mga kapatid, ay pinaghati sa dalawang city doon sa Africa. And then after ikot-ikot sila doon at magtanong-tanong, after a month, bumalik sila sa kanilang company at tinanong sila ng kanilang boss, how was your mission there? Okay, maganda ba ang makikita nating resulta ng ating sabi nung isang lalaki, sir, sabi niya ganun, sorry, pero hindi tayo mabebenta ron. Bakit? Lahat ng tao doon nakapaa. Dumating ako lahat nakapaa. Kinausap naman niya isa, sabi niya ganun, kamusta naman sa lugar na pinuntahan mo doon sa kabilang city ng Africa, kamusta naman? Sabi naman ng lalaki, sir, panalo tayo. Bakit? Kasi shoe company tayo, lahat ng mga tao doon nakapaa. Ano ibig sabihin? Kailangan nila yung kumpanya natin para magkaroon sila. Di maraming bibili. Lahat sila nakapaa. Walang may sapatos dun eh. Now, alis na sabi ko dito. Pareho lang na nakita sila, pero magkaiba sila ng attitude, right? Nakita nung isa na negatibo ang dating. Pero nakita nung isa, teka muna, marami kaming kuokyaksan dito. Marami kaming magiging customer dito. Okay? Dahil walang may sapatos at kami lang ang kauna-una magkakaroon magtitinda ng sapatos dito. Siguradong lahat sila okyaksan namin. No, I mean, the reason why I'm telling you this is simply because you need to have the right attitude. Same with soul winning, my friends. Kapag ka ikaw ay negatibo, kapag ka ikaw ay lalapit at sasabihin mo, nako, pwede kaya, Jahi? Naku, hindi ko alam kung ano sasabihin ko, paano ko umpisahan. Well, I know that. I was there before. Pero gusto ko maintindihan natin bilang mga anak ng Diyos, okay, na dapat nating maunawaan na kailangan kang ma-involve. Kailangan ka nung isa na yon na idinikit sa'yo ng Panginoon. Hindi mo kinakailangan kabisado mo ang kapitulo versikulo. Hindi mo kailangan sa paliguan ng verses. Rat-ratin ang John 3:16. Hindi pa pwede ganun. You know, simple lang minsan yung kinakailangan mong sabihin sa kanya. Because you know what? Tandaan mo, it is not us. It is the Holy Spirit who will touch the heart of the people. Hindi mo na kinakailangan maghanap pa ng, ito mo na magaling-galing si brother o magaling-galing si sister. You have to have the right attitude in winning soul. It takes winner's attitude to win soul, my friends. Minsan sabihin, ay hindi ko pa pwede kasi mas maraming alam sa Bible sa akin to. Alam mo, kaya mag-share. Maaaring mas marami siyang alam at kabisadong verse sa'yo, mga kapatid ko. Pero isa na lang sasabihin ko sa'yo, ikaw, ang pagkakaiba ninyong dalawa, ikaw may bagong buhay siya, wala. You have the evidence, you have the proof, you bear the proof that you are indeed Christ follower. Because meron ka pagbabago sa buhay mo. Maaaring hindi ka pa ganun kagaling magsalita o hindi pa ganun kalawak o kalalim ang nalalaman mo sa salita ng Diyos. But your life is a proof enough. How can I believe in these people? Nakabisadong versikulo at saka kapitulo. Pero ang buhay naman hindi nagbabago. I would rather listen to a person na walang masyadong alam sa Biblia pero nakikita si Kristo sa kanyang buhay.
have a right attitude, my friend. Sapagkat naniniwala ako na ang gagawin natin is the greatest work of all. Okay? Sabi po ng salita ng Diyos dito. Okay? Sa verse, sa John chapter 4:35. Do you not know, sabi niya, do you not say, do 4 months more or then the harvest? I tell you, open your eyes and look at the harvest field. They are ripe for the harvest. Everything. If you will just look around, you have your friends, you have your relatives, you have your family, you have your co-workers, you have them every day. Open your eyes. Sabi ng ating Panginoon Jesus, all you have to do is to open your eyes and they are there. Minsan ang layo na sinasabi natin, kung makakapunta lang ako ng lugar na yon, nung mapunta noon, magmi-mission ako. Teka muna, may mission ka sa paligid mo muna. Okay? Tingnan muna natin yung ano na yan. You see, mga kapatid ko, kung bakit itong dahilan na ito, kung bakit ang ating Panginoon na parito, to seek the lost. You know why? I'm telling you this. Because kung bakit ang winning soul is the greatest work na magagawa ng bawat Kristiyano. Simply because ang kaluluwa, mga kapatid ko, ay napaka-importante sa Diyos. Maybe somebody here owns, maaari meron kang oil field, meron kang malaking company, o meron kang mga factory, o meron kang mga bahay, o may mga buildings ka. Maybe you are so, I may say, wealthy person. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, kahit gaano kalaki ang yaman mo sa ibabaw ng mundo ito, that's nothing compared to one soul. Matthew chapter 16 verse 26 says, what can profit a man if he gains the whole world, but he will lose his own soul? So meaning to say, pinaralel ng Diyos ang isang kaluluwa, ang isang buhay, okay, sa marami at malaking kayamanan. Okay? So kahit pa ano pa mang bagay, mga kapatid ko, bakit ko sinasabi sa inyo to? Kaya sinabi ko kanina that winning soul, evangelism, is the greatest work. Sapagkat may malinaw po rito sinasabi ng salita ng Diyos na tayo po, ang kaluluwa po ay importante sa kanyang mata. Priceless ka. Isa lang ang madala mo sa kaluluwa sa Panginoon. Isa lang yung makita mo at nagpatuloy siya sa Panginoon. Wow! I'm telling you, ibang klase. You are a star in the eyes of God. You are wise in the eyes of God. If you bring souls, I'm telling you this, nagniningning ang mata ng Panginoon sa iyo. Yung mga bagay na pagtawag mo, yung mga bagay na pagsundo mo, kahit ikaw ay kahit na sila ay nakukulitan sa iyo, yung mga taong pinagpre-pray mo, anything that you do para makawin ang soul, tinitingnan ng Panginoon yan. Importante sa Kanya ang ginagawa ng mga Kristiyanong umaabot sa kaluluwa. Maniwala po kayo sa akin, mga anak ng Diyos. Okay? You know why? Because a soul or a man or a human being is created according to the image of God. That person sitting beside you is created by God according to His own image. That person is so precious. So precious that He gave the greatest price. He paid the greatest price for that person. Ano sabi ng salita ng Diyos? Ano bang presyo na binigay? Okay? Ang sabi ng salita ng Diyos, 1 Peter 1:18 to 19. For you know that it was not the perishable things such as silver and gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers. Sabi ni Peter dito, tandaan ninyo, kayo ay hindi binayaran ng ginto, ng pilak, ng yaman ng sanlibutan ito. Tandaan ninyo, ang yaman ng mundong ito ay hindi sapat para sa kaluluwa mo. Yan ang ibig sabihin ni Peter. Now the answer is this, in verse 19. Sabi niya ganon, but with the precious blood of Christ, a love without blemish or defect, you were paid with a big price.
With the price of what? The precious だからそれ blood 神様の血 of Jesus によっ Christ. て我々は救いっていうことが That person sitting beside you, maaring minsan may iba rito, nakakasama mo ng loob yung tao na yun or ano ba mong bagay na yun. 時にもGusto ko maunawaan 誰か mo. と They are precious. そういう嫌な気持ちもあったかもしれない Maaring sa mga katrabaho mo, maaring sasabihin natin, oh, yaman na siya mapunta sa impyerno eh, talagang masama naman ang ugali niyan eh, okay lang yan. Okay, iba na lang, no, ulitin ko mga kapatid ko. Okay, they are だでもそ precious. れも神様がちゃんと Namatay si Jesus Christ sa kanila, they were redeemed by the precious blood of Jesus Christ. のために我々はここに Kung hindi natin ito mauunawaan, mga anak ng Diyos, hindi ka magkakaroon ng kabigatan para sa taong yon. 神様のことをわからないっていうことになるんです。 Andiyan po ba kayo mga anak ng Diyos? That person is created according to His image. 我々 To の God's 言葉も image. 神様のように And that 作られ person たんですね。 deserves to be saved. だから我々は救い At sino gagamitin ng Panginoon? Ibang tao? なんですね。 Muslim? だからムスリムの人も Ibang relihiyon? 牧歌っていうこ No, とは no, 違 no, no. う I ん do ですね。 believe ikaw ay tinutulak ng Panginoon para だけど makadikit dun sa 神 mga 様 taong が yun. その人た Because ちの you have a 隣に mission は to do. 生きるっていうことも目的に At して if います we。keep on looking ただ見てるわけではなくて、ちゃんと近づいて samantalang nandyan na 神様の idinidikit 御 na 言 sa 葉 iyo を ng 教える Panginoon って yung いう mga こ taong と pwede を mong hindi, nakasama ako ng loob eh, で pastor も eh. こういう気持ちもたまにありますね。 Ganun talaga eh. In order to win soul, alam mo, minsan, kinakailangan tayong mag-adjust. でもそういう気持ちをちゃんと Are you here, mga anak ng Diyos? ないでそれを神様 Ang sabihin mo, parati na lang ako nag-adjust, pastor eh. Naku, ang dami ko narinig na ganyan. Yaman mo na lang yung isang kasama ko, Christian din yun eh. もうあの人もクリスチャンだ Alam mo, から nangyari po yan. Yes, yung isang kasama niya, ang nakawi ng soul. Ginawi nga yung soul, kaya lang napunta doon sa church na yun. 救い出されたんですね。 神様もそ Bakit? の Hindi 人 ka も愛 kumilos して eh. いるから God gave you the opportunity. 嫌な目に見 At ない ang matindi ron, ことなん ang ですね。 crown at ang credit wala sa'yo, nandoon sa kasama mo. Parang sinabing siya na maging sa kanya na yung ano na yun. Imagine, binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon, you had a chance. But what you did is, yaman na sila na, tuta nang sama ko naman loob. Yun nga eh. You allowed those sama ng loob to hinder you from the mission. To hinder you to become like a star in the eyes of God. To hinder you to become wise, because he who wins soul is wise. So if you refuse to reach out, if you refuse to share the gospel to that person, you're not wise. 教えなければあなたは失ったことなんですね。 Amen po ba mga anak ng Diyos? You're not wise. だから自分が辻っていうことを Kanya katindi at kaimportante ang kaluluwa sa kanya. You need to be involved. You need to get involved in this. Sapagkat ang mag-share ng gospel ay higit pa, okay, sa tumulong ka sa mahirap. Higit pa, sapagkat ang pagtulong sa mahirap, hindi natulungan mo nga siya, napakain mo nga siya, pero pansamantala lang yun, mamamatay din yung tao niya. Higit pa sa nag-ampun ka. Higit pa sa mga tinulungan mong iba. Higit pa sa binigyan mo ng tahanan. Higit pa sa lahat ng magandang bagay na pwede mo ibigay sa tao. To reach out for the lost soul is the greatest thing that you can give to a person. もう魂をちゃんと失われた人たちのことを Kung nakita mo 見 na つ ang けて tulay, 教えることが一 gabing-gabi 番 ang 大 tulay 切なん ay ですね。 wasak, putol. At nakita mo walang mga ilaw lahat. Ikaw ang nakakita nun. だからもう May その mga 人たち paparating は na もう mga sasakyan. 明かりがない。 Hindi mo ba sila それは papaparahin na sabihin, minto kayo, malalaglag kayo, 本当にはもう wasak ang 見た tulay. 時にはあなたは降りるでしょうね。 Sa そ gitna の ng 人たち hating に gabi. 言うんですね。あなたたちのことは Ano 落 masasabi ち mo るか ngayon? ら。 Hindi mo sila papaparahin? Lahat sila, っていうこともしない maraming mga Kristiyano, ang ganun. かっていうことなんですね。そういうクリスチャン We're もい not ますね。 warning those people も that they are bound to hell. うその If 地 they 獄に will 落 not ちる believe の and they に will は not know Christ in their 皆 lives, さんが they ちゃ are んと見てる condemned. だけちゃんと to それを die in hell. 落ちないようにみんな教えないですね。 Are you here, Christians? I'm just trying to remind you that we are not here だから just 我 to 々はここ enjoy にいる Christianity. ためにはもうその We 言 are here. 葉 Bakit 神様が buhay pa tayo ngayon? Bakit humihinga pa tayo ngayon? Because you are here. Not for your family
although tayo ay nandito para tumulong sa pamilya natin, but our main reason now, our main objective now, is to win souls. You have to look at them as when you see somebody at alam mo ang kakilala mo, pwede mo share, pwede mo siyang share. Nakita mo yung opportunity dahil may problema siya. Hindi mo naman kinakailangan lahat, atake ka kagad. Simula ngayon paglabas ko rito. Walang hindi malalatayan ng John 3:16. Huwag naman ganun, okay? Maging wise ka naman talaga, okay? Okay? Kumuha ka ng timing. Okay? Kapag nakita mo yung timing ay ayos at tama, yun yun. Okay? Kung wala pa sa wisyo yung tao, yung sinyera mo na kagad ng salita ng Diyos, sa palagay mo kaya makukuha niya yung sinasabi mo. Okay? So tingnan po natin itong mga anak ng Diyos at maintindihan po natin na talagang katotohanan na it's not only the greatest work, but you see the reason why you need to get involved. There's a necessity, the time is critical. So gusto kong maintindihan din po natin. It's because God's plan of salvation to men involves your action. Kung bakit kinakailangan mo ma-involve? Kung bakit kasama ka? Kasi kasama ka sa plano ng Diyos para ang tao ay maligtas. Ulitin ko, hindi nga niya gagamitin yung anghel eh. Ang gagamitin niya, ikaw at ako eh. Huwag mong asahan ng iba na gumawa niyan. Lalo na kung ibang relihiyon, o ibang sekta, o ibang kulto. Did you know, okay, na pagkahinayaan mo na ibang kultong gumawa at sila'y mawi ng mga yon, hindi mo ba alam na ikaw ay sisingilin ng Panginoon, ang dugo nila ay sisingilin sa iyong kamay according to Isaiah. Masasabi mo pagharap mo ng Panginoon, pagharap mo sa Diyos, Lord, kanino itong mga dugo ito? Ayan yung mga dugo ng mga taong hindi mo nabahagi nga ng salita ng Diyos, hindi mo dinala sa Imagine, that's the kind of responsibility that we have. Right now, sisingilin ng Diyos sa atin. Pagdating ng panahon. At ang dugo nila, hindi ito literal, kundi siguro marahil may mga bagay na ipapadama sa atin ng Panginoon na we should have done that. I'm sure maraming mga Kristiyano ngayon, the first 5 minutes pagdating nila sa langit, alam mo kung anong pasok agad nila sa utak nila. Pagpasok nila sa langit, hindi yung, wow, subarashi ang langit, ang papasok agad sa langit. Sana mas pa ang ginawa ko na ako'y nasa lupa. Sana na meron pa akong pwedeng gawin mas eh. Kaya ko pa eh. Bakit hindi ko pa naitodo? Sana na itodo na. So, ay tinan po natin ngayon. Pwede mo pang itodo ngayon. Pwede ka pa mag-shift ng gear. Taas mo pa. Bilisan mo pa. Kaya mo ngayon. At maaaring hindi natin alam ang buhay ngayon. Kailan lang nagkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang panig ng mundo. Natin alam ang buhay natin, mga anak ng Diyos. Okay? Dapat natin maunawaan. Kailangan ng Diyos. You are part of God's plan for salvation. Your action is needed. Amen? Because you are an instrument. You are a vessel. Tandaan po natin yan. Without you, people can never ever realize that they need salvation. Without you, they will never find the key to heaven. Sabi po ng Book of Romans, chapter 10, verse 14. Sabi po rito, how then can they call on the one they have not believed in? Paano nila tatawagin si Jesus Christ? Paano silang tatawag sa Diyos kung hindi muna sila naniniwala at nananampalataya? Sabi ni Paul. And how can they believe in the one of whom they have not heard? Paano silang maniniwala? Paano silang tatanggap kay Kristo kung walang nagsasalita sa kanila? Kung walang nagbabahagi sa kanila, hindi nila nakikilala si Kristo, hindi nila naririnig si Kristo. How can they believe in the one that they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? You are part of God's agenda of salvation. Ikaw yun. Daladala mo ang salita ng Diyos. Daladala mo yung pagbabagong kailangang makita ng mundo.
siya ga inakte Hello, nandyan po ba kayong mga anak ng Diyos? Kailangan natin ito. Huwag mo sabihin hindi nila, hindi naman, wala naman epekto. Ulitin ko, may effect ka. To one person, to two persons, may effect ang buhay mo. Hindi mo alam that somebody right now, maaaring sa trabaho mo, kasama mo sa bahay, is just carefully looking at you. He or she is a silent looker, silent listener. Na kapag ka nakita mong pagkakataon na sa bahagi mo siya ng salita ng Diyos, maniniwala siya, tatanggap siya sa Panginoon niya. But how would they believe if nobody will share to them the gospel according to Paul? You are part of God's agenda of salvation. Because only the word that you will give them has the power. Do you believe that? It has the power to save them. Ang sabi ng Romans chapter 1 verse 16. Ang sabi po rin, I'm not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. It is the power of God, sabi ng Panginoon, ng salita ng Diyos. Okay? First, for the Jew, then for the Gentile. Mayroong kapangyarihan ang bagay na bibitawan mo sa kanila. It is the power. Ang ginamit po rito, hindi ginamit po rito, it is a power. Ang sabi rito, it is the power. Pagka sinabing it is a power, ibig sabihin marami pang iba't ibang klaseng power na pwede kang hingan ng kaligtasan. Pero sabi, it is the, meaning to say, there is only one power. The power of God unto salvation. Yun lang ang paraan para ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Dala-dala mo, kapatid. Ibubuka mo lang ang ibig. Sasabihin mo lang kung ano yung nalalaman mo at ginawa ng Panginoon sa Kristo sa buhay. People will hear you. They somehow, sometimes, they will reject you. Okay lang yan. Takot ka ba mapahiya? Ako na, alam po ninyo, dito ako tinuruan ng Panginoon. When I was still young, iglap ako sa Panginoon noon. I was in college. Naging part po ako ng Campus Christian Crusade for Christ sa church school namin sa MIT sa Mapua. So, naglab ako sa Panginoon talaga ng todo-todo doon. Kahit sino, lahat yung sinishare namin ng salita ng Diyos. Abisado ko yung 4 spiritual laws without even looking. Abisado ko lahat yun. Sinishare ko kung gano'n. Naranasan ko Thanksgiving sa mga ano. Ito medyo masakit ang inabot ko doon. Doon sa mga schoolmates ko noon, minsan may nare-reject ako. Alam ko na yan. Okay na. Minsan nga, yung grupo namin kinakatakutan na ito eh. Kasi tingin nila sa grupo namin sa school. Okay. Now, sa labas naman, nagta-Thanksgiving kami. Naranasan ko na yung binigyan ko na ng trucks, minura pa ako. I mean, tingnan po natin ito mga ng Diyos. Come to think of it, nung panahon na yun, hindi pa uso yung mga nagpipreach ng hihingi ng abulo yan. Ngayon, mas matitindi. Bakit ba yung mga Kristiyano pa na hindi naman humihingi ng pera, nahihiya? Samantalang yung mga kulto nang humihingi ng pera dyan, naglalagay ng mga sobre sa loob ng sasakyan, hindi nahihiya. Bakit pa kailan mga Kristiyano nahihiya pumatok sa bahay ng may bahay? Samantalang yung iba, ang lalakas ng loob pumatok sa bahay ng may bahay. Bakit kaya? Mga Kristiyano, gusto ko lang intindihin natin ngayon ito. Dala mo, you have the power. It is the power of God for the salvation of everyone. You have it. The Spirit of God is in you. What is stopping you, my friends?
So maunawaan po natin yan. Bukod doon, bakit kinakailangan ng ma-involve? Bakit sinabi ko sa inyo, today is the time of urgency and necessity. Hindi lang dahil dala mo yung kapangyarihan ng Diyos para iligtas ang tao. So rin maintindihan natin, another reason is because it is the mission of the church. It's the mission of the church. Kagaya na sinabi ko kanina sa introduction ko, okay? Kanino ibinigay ng Diyos ang kanyang misyon sa atin? Oh, ang church. Ang church, mga kapatid ko, maraming aktibidades yan. Pero madalas kong sinasabi, hindi tayo nakafocus lang sa mga church activities. Kung walang involvement ng soul winning, that's less important. This coming May 3, we're gonna have our sports fest. Sino sasama? Okay? Naku, masaya yun. Wag hindi kayo sasama, ma-experience nyo. Yung lahat ng mga Lot GM family will gather in one big stadium. Okay? At nandun lang tayo, mag-aalis tayo ng stress, magsisisigaw tayo maghapon. Okay ba? Okay, doon makakasigaw kayo ng todo-todo talaga. Okay? Magiging totoo tayo, maglalaro tayong sama-sama, and you will get to know everybody. Bakit ko sinabi sa inyo yan? Well, that's a family sports fest. Pero tandaan natin, that sports fest is designed, listen to me, it is designed to win souls. You can just invite your friends to be with us and join us in place. Marami tayong mga games. Okay? So that they can see that ang mga Kristiyano pala, hindi pala puro Bible. Ang saya pala maging Kristiyano. Okay? Maglalaro tayo. At si pastor din pala, pambira na, pakakaingkoy. Ay, see me in my true color. Okay? Gusto ko maintindihan po natin dito mga anak ng Diyos. Isang bagay lang. Okay? That yung sports fest na yon ay hindi lamang para mag-enjoy tayo, kundi para makawin tayo ng kaluluwa. Ang dami nating nawin ang kaluluwa dahil lamang po si sports fest, maniwala po kayo sa unawaan nila ang maganda palang Christian life. Kaya gusto ko intindihin natin ngayon dito, okay? Kung tayo po ay hindi nakafocus sa winning soul, medyo bigyan natin na ano. Kagabi po, kinausap ko ang mga core leaders, nagkaroon po kami ng meeting ng mga core leaders. I reminded them that you need to reactivate and once again remind everybody that we must not stop reaching out for the lost soul. Kung pwede tayong sabi kong gano'n, magdagdag ng mga cell group pa. Okay? Magdagdag pa tayo ng cell group. Yung mga hindi nagpapagamit sa Panginoon at tapos ng LTC, kinakato kayo ngayon ng Panginoon. Okay, hindi kayo natapos ng LTC for no reason. You are now designed to be soul. Churches, you know why? The church are the light bearer. Ewan ko kung naalala niyo yung preaching ko. Naalala niyo yung preaching ko tungkol doon sa yung si Lord ay may dalang karet. How He will harvest the word. Naalala niyo yun? Paano niya anihin ang mundo, ang mga unbelievers? It's us, the church. Ikaw ang karet ng Diyos, ikaw ang instrumento niya para anihin. Ang sinabi ko kanina, the harvest is plentiful. Amen? Harvest is so plentiful. Ikaw ang karet ng Diyos. Ikaw ang instrumento ng Diyos. Importante ka. At hindi mo maunawaan ito mga kapatid ko ngayon. At aasahan mo si katabi mo o si kapatid. Okay? You're not wise. You're not wise. Telling you that. He who wins soul is wise. So yun maintindihan natin. Another reason why you need to continue to get involved. Okay? Because we are now required to follow. As a Christian, as a follower of Christ, you are required to follow. Okay? Christ. Tama naman yun, di ba? Kaya ka dapat magsishare ng gospel. Ano inumpisa ni Jesus Christ? Sharing the gospel. Winning soul. And now we're saying, I'm a follower of Christ. Pakita mo nga sa akin yung show me mo. Ay kasi,
si pastor makapagsasabi sa'yo parati ako, hindi ako nag-absent sa church namin. So tamate, hindi po yun ang paraan. Hindi po weekly attendance ang hinahanap ni Lord sa pagdimisyon at pagsunod kay Kristo. Okay? Sapagkat nung panahon na yun, wala pa rin church ng panahon ni Jesus Christ. Okay? But ano pong ginagawa niya? At ano ang pinagpatuloy ng kanyang mga disipulo? To preach the gospel. Christians, are you here? Are you carefully listening? Especially yung mga nakikinig ngayon sa USK. Okay? These words are for you and for all of us who believe in Christ. We need to be more bolder as ever. Sapagkat ang Panginoong Yesus hanggang sa kauli-uli ang hininga ng kanyang doon po sa krus, nag-preach siya ng tungkol sa kaligtasan. Actually, huling minuto na lang ng kanyang buhay, nakasave pa ng isang kaluluwa. Yung nasa kanan. Hello, nandiyan po ba kayo mga kapatid ko? Even in the last hour, in the last seconds, last minute of Jesus Christ, His mission is to win soul. And here we are, spending so much time in panonood ng TV, pag-scroll ng alam nyo na, listen, friends, I know that's important. I know it's part of our lives. Hindi ko naman sinasabi mo sa mayon. Hindi mo maganda naman yun. Kaya na sinasabi ko lang mga anak ng Diyos is that maybe kapag nanakawan tayo ng panahon sa mas importante in our life. And that is your mission to follow Christ. I want us all to really come out of this church later on na muli nasariwa sa puso at isipan natin ang misyon na pinagagawa sa atin. Each of you have one tree. Alala niyo yung preaching ko. Okay? And that tree is to really win souls for Christ. Kaya, hindi lang yun. We need to follow the step ng mga Kristiyano. Ano sabi ni Paul? Follow me as I follow Christ. We need their zeal. We need their yung talagang nila, yung kung ma-inspire tayo sa ginawa nitong mga disipulo ng ating Panginoong Yesus. Ma-inspire tayo sa kanilang pagpapakasakit, sa kanilang sacrifice. Ma-inspire tayo sa kanila, kumuha tayo sa kanilang inspiration. Okay? That they were so ready to die, to pay the price. And that price is their lives. Para po sila ay makapaglingkod lang sa Panginoon. Mga anak ng Diyos today, God is not demanding your life. And praise God, nandito tayo sa magandang lugar ng Japan. Pero may mga ibang area sa mundong ito mga kapatid ko, that they are living in danger every day because they are a confessed Christian. Sa kabilang panig ng mundo, maraming Kristiyano ang nabubuhay araw-araw and anytime pwede silang patayin dahil sila ay mga Kristiyano. Here we are living a wonderful life. Comfortable. Actually, nakita natin ngayon ang Japan, Golden Week, nasaan ang utak ng mga nasa Japan ngayon, kasama na tayo mga Pilipino ron. Saan kaya makapagpasya? Mga anak ng Diyos, ulitin ko, maganda yon. Pero tingnan natin, I'm just reminding everybody na why don't you somehow spend some time na itong oras na ito sa araw ng isa sa mga araw ng Golden Week, kakausapin ko nga yung dati kong kumare, yung dati kong kaibigan, makapag-share nga ng gospel. Subukan ko nga ito. Have you ever tried that? Now you can try one of these days in the Golden Week. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon dyan. Ang problema lang natin dito, baka bawat isa sa atin magdala ng isang kaluluwa. Doble tayo ngayon dito. Ilan na ba tayo ngayon, Mark? Mahigit 200 na naman tayo ngayon.
Okay, so, gusto ko pong makita natin dito na okay lang siksikan tayo. Okay? Mas maganda yung nagsisiksikan tayo, nagpupuri tayo ng sama-sama sa Panginoon, kaysa naman ang laki-laki ng lugar at luwag. Nakakalungkot siya tayo. Mas masarap yung pinagpapawisan tayo sa dami ng tao na hindi na kaya ng dalawang malalaki nating aircon, kaysa naman giniginaw tayong lahat. Okay? Kaya, try that one of these days. Okay? Mag-pray na kagad kayo sa Panginoon. Sino kaya? Ulitin ko. One soul is important. Okay? Huwag naman yung isa, ay, nasharean ko na, at least meron na ako, nasharean ko na siya. Ayaw naman niya, okay na, at least ako pag-share ako. Hindi ganoon! Huwag naman ganoon! Pambihira ka. At least, Lord, nakita mo na, I tried at least. At least. Alright? Wag! Kinakailangan mong maging seryoso sa misyon. Maging seryoso ka. Okay? Tingnan po natin, hindi lamang po yung mga kapatid, dahil bilang mga anak ng Diyos, okay, we are, sabi po ng salita ng Diyos, Luke chapter 14, si Jesus Christ po nagsabi rito, 23. Then the master told his servant, go out to the roads and country lanes and make them come in so that my house will be full. Are you here? So that this house will be full. Nais ang Diyos na sa tuwing nagkakaroon ng gawain tuwing linggo, gusto niya punong-puno ang church. I thank God. Kung bibisita ngayon dito ng literal ang ating Panginoon at magiging nandito siya, papasok siya rito. Amen? Siguradong ang ngiti ng Panginoon sa church na ito ay sobrang ganyan talaga. Dahil nakita niya His church. This place is full of souls. Hallelujah. Para po dun sa mga first timer. This is your first time? Siguro po nauunawaan ninyo kung bakit gano'n na lang kayo kinulit ng mga nag-invite sa inyo. Kung bakit hindi sila tumigil at dahil para matigil na lang sila sa kakakulit sa inyo, pinagbigyan nyo ngayon. Naintindihan nyo na kung gaano ka ka-importante sa mata ng Diyos. At naintindihan mo rin, huwag ka na makukulitan sa Kanya kasi ginagawa lamang niya ang Kanyang responsibilidad. Nauunawaan niyang parte yun ng Kanyang mission. Kaya kung ikaw ay first time na nandito ngayon, kahit pa paano naunawaan mo na ang Panginoon ay hinahanap ka at ikaw ay Kanyang natagpuan niya. Instead naman, sumamaan loob mo sa mga nangulit sa'yo, alam mo, pasalamatan mo sila sa pangulit nila sa'yo. Sa mga taong nakikisakay at dinadaanan pa kayo ng iba dyan, salamat kayo doon, ha? Okay, be grateful for those people. Sapagkat sila hindi lamang sila yung mga tao na huwag niyo isipin kasi gumagastos sila ng kanilang gasolina. No, hindi lang yun. Kasi dadaan muna sila, kinakailangan nilang mas maagang gumising kaysa sa inyo. The effort, my friend, the effort. Okay? Kaya, anuhan nyo yun, dahil utang nyo sa mga taong yun yung kung bakit nandito kayo at na-strengthen yung pananampalataya ninyo every Sunday. Kaya yung mga tao nagpapagal, mga kapatid ko na nag-ahatid sundo sa mga kapatid nating iba rito dahil malalayong pinagagalingan nila. Yung mga kapatid kong galing ng Tuchigi, gusto kong unawaan po nila mga anak ng Diyos. Okay? Hindi nyo alam kung gaano kayo tinitingnan ng Panginoon. Alam niya, hindi lang naman nag-uumpisa yun sa pagsishare ng gospel pati yung pag-aalaga. Kasi meron dyan, magaling lang mag-share tapos iwanan na, bahala ka na sa buhay mo, nakakilala ka na sa Panginoon. Yung pag-aalaga ang importante. Sapagkat meron dyan, hindi pa talaga tumatanggap sa Panginoon, pero dahil sa may mga taong pumapalo sa kanila, sumusundo, hatid, isang araw, magugulat ka, ngayon na pala tatanggap sa Panginoon, tagal ko na sinashare, matataas ang kamay natin. You see, that's the point. That's the point. May sinabi ng pinatanggap ko sa Panginoon kasi hindi pa siya ganun kaseryoso
But he realized everything, that he really was not a born-again Christian. At doon nakintindihan niya handang-handa ng kanyang puso. Dahil sa pagsunduhatid mo, ayun na. Purihin ang Diyos sa buhay ninyo, mga kapatid. Okay? You need to be, because you and I are mandated. Natusan ka ng Panginoon. Okay? Sabi ng salita ng Diyos dito, tinuntunin nyo. The Master told his disciples, go out on the roads and the lanes and make them come in. Kaya ginuhitan ko itong make them. Alam po ba ninyo ang ibig sabihin nito sa Greek word? Ang ibig sabihin niyan, persuade them, convince them, make every effort to make them Christians. Ganun ibig sabihin niya. Persuade them, talagang gumawa ka ng paraan. Pilitin mo kung maaari. Kaya kayong mga nandito sa Japan, alam ninyo, sabihin ninyo, alam ninyo, pagka kayo, hindi kayo tumanggap dyan, ha? Itay, yung mga kapatid ko dyan, pagka hindi tumanggap sa Panginoon, hindi kayo matin sa church. Okay? Wala kayong sa birthday ninyo. Wala kayong, you know, this is how, ganito ibig sabihin yan eh. You make them come in. Make them come in. Make them accept Jesus. Persuade them. Do. Sige, ate, birthday ko piso sa linggo. O, pumunta ka sa church, ha? Saan ba ang church, ha? Meron dyan, malapit dyan. Pumunta ka dyan. O, ate, birthday ko sa linggo, nakatin ako siya. Okay, good. O, ito ang sapatos. I mean, make them, persuade them. Okay? To the point that you must force them. Hindi naman talaga persahan yung sinasabi rito. But you see, ang ibig sabihin dito na hindi mo naman sila ite-threat na walang padala. Wala naman gano'n, no? I mean, you have somehow the capacity to enforce your will sa puso nila. Dahil, of course, meron tayo rito, no? Ay nakapag-ano, mga pamilya nila sa Pilipinas. Make them. Amen? So, before we go on, okay? Sabi nga, ang gusto ko maunawaan natin, may pagkahanda tayo ngayon. Paano mo ihandaan yung sarili? I'm just going to make this fast. Okay? Para ikaw ay mag-share ng gospel ng matapang. Okay? Kinakailangan mong una sa lahat, anong preparation mo? We must overcome fear. Alam ko, maraming mga nandito. Isa sa mga dahilan, pumipigil sa iyo para hindi ka makapag-share ng gospel, nahihiya ka. Natatakot ka. Nahihiya ka na mapahiya. Natatakot ka na ma-reject. Tama ba? Okay? Huwag tayong mahihiya doon. Okay? Kinakailangan na natin maging totoo dito. Because tandaan natin, soul winning ay pakapalan ng mukha eh. Sabi ko nga, kinakailangan dito, strong inside, malakas ang loob. Okay? Kinakailangan dito, buo ang loob mo dahil kung hindi, okay, maraming ang pagsisya ng gospel, ang soul winning, minsan ito po ay hindi magandang experience. Mararanasan mo rito mapagsaraduhan ng pinto, mapagbagsakan ng telepono. Okay? Mararanasan mo rito yung mga bagay na sasabihin mong, buti pa nung hindi ako nakakilala sa Panginoon eh. Sila lalapit sa akin, hindi ako lalapit sa kanila. Pero wala na tayong magagawa ngayon. We have no choice, my friends. Because it is no longer that I lives, but Christ lives in me. Kung ano yung gusto ng Panginoon, so be it, my God. Wala tayong magagawa kung nakakatakot man. Pero kung ito ang necessary, itong karapat-dapat na gawin, dapat mong gawin. Sino ang iba rito? Sabi ka nun, kaya nakakatakot pag-aral ng driving. Pero kahit natatakot ka mag-aral ng driving, pero dapat, dahil necessity ang mag-aral ng driving, matutong mag-drive. Necessity yun. Kaya napilitan ka mag-drive, kaya kahit natatakot ka, nag-drive ka anyway. At nakakuha ka ng lisensya. Tama po ba? Kasi necessity, pangangailangan eh. Kaya kinakailangan nung kahit natatakot ka, baliwalain mo yung takot mo na yun. Tama po ba? Ganun din sa pag-share ng gospel. Kahit natatakot ka, okay, it's a necessity.
You're a Christian, you're a follower of Christ. Whether you like it or not, you will share the gospel. Kaya kahit natatakot ka mapahiya, natatakot kang masabihan ng hindi maganda, you have to share the gospel. You have to overcome your fear. Amen? We need to grow in knowledge. Isa sa mga dahilan kung bakit tayo natatakot, alam niyo kung bakit? Kasi sasabihin natin, hindi ko alam kung anong sasabihin ko, pastor. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Wala akong alam. Kaya ano dapat mong gawin para ma-eliminate mo ang fear? Paano mo eliminate yung fear? You have to grow in the knowledge of the Word of God. Kinakailangan nating mag-aral mabuti ng salita ng Diyos. Ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Okay? 2 Timothy, sabi ni Paul kay Timothy, chapter 2, verse 15. Your best to do present to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Your best to do. Okay? Nakailangan daw po ng ating mga sarili ay gawin natin yung best natin sa ating buhay na ito. Do your best to present yourself. Parang nagkakabali-baligtad yung ating ano, no? Do yourself. Ayun ang ano dyan, no? Ang tamang ano dyan. Do yourself to present yourself to God as one approved. Okay? Kinakailangan daw, kung tayo daw magpapagamit sa Panginoon, kinakailangan ng daka. Yan ibig sabihin, as one that is approved. Okay? A workman who does not need to be ashamed of. Wala kang dapat ikahiya. Because you know why? You know what you're talking about. You know your word. You know your gospel. Kaya minsan natatakot tayo mag-share kasi wala akong alam paano ko sasabihin, hindi ko pwedeng explain. So you handle it, study hard. Okay? Huwag natin, yung iba ayaw mag-aral. Paano ka magiging epektibong kung hindi ka magiging diligent sa pag-aaral? Tama po ba? Okay? Si pastor po, kung bakit nagsasalita dito ng may nasasabi sa inyo, because almost pagka may panahon talaga ako, I spend time studying. Alam po ninyo, a lumber is not wasting his time when he is, kumbaga kapag hinahasa niya ang kanyang palakol, that's not wasting time. When he is sharpening his axe, because the more na sharp ang kanyang axe, mas marami siyang punong mapuputo. Tama po ba? Ganon din tayo. Hindi waste of time yung nakaupo ka dyan, nakabukas ang Bible mo, nagsusulat ka at nag-aaral. No. Sapagkat pakikinabangan mo yan once na ikaw ay humarap sa kanino mang tao. It's not a waste of time, my friends. So you have to grow in the knowledge of God. Amen? Okay? Sabi po ng salita ng Diyos, 1 Timothy chapter 1:7. They want to be teachers of the law, but they do not know what they are talking about. Are you here? Okay? Or what they so confidently affirm. Kinakailangan mo kapag sinabi mo na ganyan, alam po ninyo, yan ang importante. Alam mo kung ano sinasabi mo. That's why dito sa church natin meron tayong LTC Leadership Training Class. Very important. So that ang ating pundasyon ay tunay nating maunawaan at malaman. Kasi ngayon, pag binuksan mo na lang kasi ang internet, sangkaterba ang teaching. Sangkaterba ang ibig sabihin, delatang mensahe. Delata, ready to eat. Okay? Mga instant noodle sermon. Just add hot water and okay. Wait for 3 minutes and it's okay. Friends, hindi ganun, hindi. Sometimes it helps. Kaya po natitingnan mo, kasi sino ba yung I remember, si Tatay Mas, Pastor Mar, during the early days ng ating ministry, I was checking them sa kanilang mga Bible study. At sabi ko, kamusta yung ano yung tinuturo niya? Nagsalita sa akin. Na ngayon, mga pastor na sila. But many years ago, 23 years ago, okay, nasa Japan pa sila lahat noon. Sinecheck ko sila. And si Tatay Mar, actually si Tatay Mar, retired na po siya. Ni-retired ko na siya bilang pastor ng Lord dyan sa Pilipinas. And he's still genki at the age of 88. He was the oldest person
in the Bible school to graduate at the age of 73. だから73歳で、卒業 Ganon, したん ganon, ですね。 ganon, siyang pinakamatanda ron, record breaker siya, 73 years old, graduate sa Bible 73 school. 歳で Anyway, 卒業したとい okay, うこと sabi niya なん ganon, ですけれども、 Pastor, ito may teaching ako eh. Saan galing? Tay, sabi niya ganon. Ito po Pastor sa nakita ko, alam niyo kung teaching ng ng Jehovah's Witnesses. Tatay, ba't Jehovah's Witnesses yan? Okay? At the time wala siya makuha na Okay? Nag-uumpisa pa lang naman sa gawain kami. Okay, hindi ko pa sila nadadaan sa leadership training. So, doon umano sa na kailangan. だからそういうことがあったから Kailangan. 私はリーダーシップトレーニングクラスを教えなければならないということを始めたんですね。 Ngayon, maraming resources. At hindi nyo alam kung saan galing at sino nagturo ng resources. Baka Jehovah's Witnesses din yung tinuturo ninyo. もうジェホバかもしれないからだからちゃんとよく勉 So, right? 強することなんですね。 So, ulitin ko mga kapatid ko, mag-ingat tayo. Marami yung mga resources pero hindi nyo dapat lahat yun ay ginagamit at kinakailangan nyo alam ninyo ang inyong mga ang tamang doktrina. So that kapag you come across with some teachings of, oy, teka muna, also to. Madidiscern mo kagad, malalaman mo kagad because you know the basic doctrines, the foundational doctrines, the basic doctrines of the Bible. Okay? So, mag-aral ka. Kasabi mo sa katabi mo, study. Na kailangan yan. Okay? Okay? Next. Ano ba preparation dapat mo gawin? Okay? Kinakailangan mo, you must gain, okay? You must gain experience. Experience, my friend, is important. Kasi kapag paano ka magkakaroon ng experience, ay sumama ka dun sa mga may experience na. Right? So, go with somebody. Go with support your cell leader. Support your leader. O, saan tayo ngayon? Sama ako. Brad, saan ba tayo ngayon? Okay? Saan ang gawain mo? Sama ako, open ako ngayon. Gain experience, my friend. Importante ito. Okay? Alam mo, bago magamit si Mark, ang author ng book ng Gospel of Mark, okay? Ilang beses siyang isinama. Isinama siya ni Paul, isinama siya ni Barnabas. Nandun sa mga pagkakataong nireject na siya ni Paul kasi napakabata, sumasama sa gawain. Okay? Pero bandang ulit, tinawag ulit siya ni Paul nung malapit na mamatay si Paul. Tinatawag siya. Okay? Bakit? Anong gusto ko maunawaan natin dito mga anak ng Diyos? Later on, itong si Mark was able to reach souls, and later on, he wrote the fourth gospel. And actually, the gospel of Mark, my friend, is the most complete gospel of all. Okay? He never even met Jesus. Just like Matthew and John. But because of his vast experience, he was able to write Diyan po ba kayo mga anak ng Diyos? Gusto maunawaan natin. You have to gain experience. Huwag yung to gain experience, kinakailangan mo i-push yung sarili mo. Kinakailangan walang malayo, walang malapit, walang oras. Okay? Gain experience. If you gain experience, my friend, you will gain and you will increase your skill. You will increase your skill. Ito maganda rito. Okay? Mas lalo kang matututo, mas lalo kang maraming, at saka hindi lang yun. It will not only gain your skill, it will make you a good teacher. Bakit ka mo? Sino maaari masasabi ninyo, nung nag-uumpisa ka, wala ka masyadong alam, pero marami kasi nagtatanong kayo, napupus ka mag-aral. Para sa susunod, meron ka masasagot. Intindihan ninyo? Then, sino nag-improve? Sila ba hindi? Ikaw lalo na higit sa lahat. It will not only increase your skill, but it will make you a good teacher. It will make you the kind of person God wants you to be. Ang sabi ng salita ng Diyos, okay, in 2 Timothy chapter 4:2, the word preached, medyo bumaliktad na naman dito, okay,
Don't, sabi ganon, don't have anything to do with foolish and stupid arguments. Because you know they produce quarrels. Sabi ko, 2 Timothy 2:23, sorry, 2:23 to 25. Sabi ganon. Meron po kayong mga Bible dyan. Let me read that. Okay, baka meron dito. Okay, hindi pala nasulat. Sorry. So, kung meron po kayong mga Bible dyan, let me just read it in verse 24, 2 Timothy chapter 2. And the Lord's servant must not quarrel. Instead, he must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Those who oppose him, he must gently instruct. Sabi niya ganun. Sa verse 23 and 24, sabi niya ganun, magturo daw po tayo ng maayos, okay? Kaya wag daw nating iwasan daw po natin yung mga pakikipag-argumento. Iwasan natin, okay? Pagka meron ng ibig makipag-argumento sa cell group natin, o sa Bible study natin, o sa mga pinuntahan mong nakikipag-argumento na siya at mataas na ang boses niya, hindi mo na. Kasi yun ang sabi rito sa 2 Timothy chapter 2 verse 23 and 25. Sabi ko ganon sa verse 24, and the Lord's servant must not quarrel. Instead, he must be kind to everyone. Hindi yung kapag tumataas na sumisigaw na, wag ka sumigaw! Kaya, okay. Medyo mainit ka na rin, no? Ano ka na rin, sabi you must not quarrel. Must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Okay? Verse 25, those who oppose him, kung sino man yung mag-oppose sa'yo, must gently instruct in the hope that God will grant them repentance, leading them to a knowledge, to the knowledge of the truth. So meaning to say, mga kapatid, mas madaling makawin yung dinaan natin sa dahan-dahan at marahang pananalita. Okay? Hindi yung we will argue, we will kung gaano kung nasa sa do, re, mi, fa, nasa pa na siya, nando ka naman, so! Okay, ayaw mo kinakailangan. Importante ito, mga anak ng Diyos. Okay? So, last but not least, okay? As Christians, you must. Okay, sorry, nawala. Balik natin. Reg, pakibalik lang, Reg. Okay. Last but not least, we must eliminate laziness and unconcern to our calling. Okay? Kinakailangan daw po na okay, sige, ako na bahala dyan. Kami no, show many tide de, mutunja. Sorry? We must eliminate laziness and unconcern to our calling. Kinakailangan, ang una, okay? Ang iba sa atin, bakit marami tayong worker pero hindi nagwo-work ng work? Alam niyo kung bakit? Tinatamad. Madagdag panahon na. Umuulan na. Okay? Busy ako. Pagod ako maghapon. Okay. You can have your own right reason why. Pero gusto ko maunawaan po natin bilang mga anak ng Diyos na ulitin ko, ang mission natin ay walang dahilan. Okay? Kahit na sobrang busy natin, lahat naman tayo busy. Kaya lahat naman tayo busy. Kung lalo na kung makikita niyo po yung schedule ni Pastor, magugulat kayo, Bud. Sabi mo, Pastor, buti humihinga ka pa. Totoo po yun. Okay? Pero wala tayong pwedeng maging dahilan. Para tayo ay sabihin natin, Lord, hindi muna ako. Magtatamad-tamaran tayo. Okay? Hindi po pwede. Kinakailangan natin bilang mga anak ng Diyos. Alam natin, the priority is priority. Alam natin, pagka-priority, kahit na anong mga bagay na haharang dyan, may priority. Sino sa inyo yung lahat maraming hinarang pero ang priority ko gusto ko makarating ng Japan. Kahit na anong humarang, nakarating ka pa rin ng Japan. Kasi pin-prioritize mo. Yun ang pinaka-objective mo. Ganon din sa paglilingkod sa Panginoon. Kinakailangan natin tayo. Priority natin. Maraming ihaharang ang diablo dyan. Okay?
はただ And 神様に huwag naman yung その時間を与えることを ginawa mo ngayon 忘れ tapos ない nun でくだ hindi mo さ na い。 gagawin uli. 神様 No. のためにそう The いう key, 時 my 間を friend, 作 here, ってくだ listen さ to い。 me. The key in soul winning is だからそ consistency. の正しいその魂をみんな That's と the key. 勝つためにはこれな Ulitin ん ko で sa す inyo, ね。 the 我 key 々は in soul winning is consistency. でその Sapagkat 続 sa けるこ bawat となんですね。 pupuntahan mong mga tao, どうしてか sa というと bawat kakausapin いろ mong んな mga とこ tao, ろにその人 hindi に lahat 話し yan かける ay 時には success. もうそれは全ては成功っていうこともない Kung ですね。 sampu ngayon yung nandito, lima-lima ang nandito ngayon sa harapan ko. Okay? Maaaring sinyalan ko, inumpisahan ko, dito, puro ako rejected. それはもう多分Pero yung nandun pala sa dulo, も知らないけれど ang も tawag dito, ang pwedeng tumanggap sa Panginoon. Eh kung pagdating dito, ayoko na. だからここからもうやめろっていうことももうやだ諦めた Parati na lang reject, siguro hindi ako magaling, saka siguro hindi naman talaga okay na. At least dami ko na nagawa eh. Dami ko na. No, the key, my friend, is consistency. Alam po ninyo, sabi po dito ni Paul, ito napakaganda ni 2 Timothy 4:2. Sabi niya, preach the word, be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Tingnan po ninyo sabi dito ni Paul, you preach the word. Ito ang matindi at hindi natin naunawaan masyado, basta na lang natin binabasa ito. You preach the word, sabing ganon, be prepared in season and out of season. Ano ibig sabihin ng in season? There are season na nako, pagka nag-share ka ng gospel, tumatanggap ka agad sa Panginoon. Ang ganda ng dating. Pero may season, okay, na para bagang dry yung iyong sinabi. Parang bumagsak sa tengang kawali yung mga sinabi mo. Parang walang effect yung sinasabi mo, samantalang may mga panahon naman na konti lang yung sinabi mo, umiiyak na kagad yung kausap mo. Kasi sabi ng salita ng Diyos, be prepared in season and out of season. Ibig sabihin, na-reject ka man, nabigo ka man ngayon, yung preparation mo ay pareho lang. Yung fire mo to reach out for lost soul ay pareho lang. Hindi ka nawawala ng, hindi na papawasan yung ano mo. Na parang wala na akong gana kasi si gano'n, na-reject. Kaya sinabi ito ni Paul, because experience to ni Paul, hindi lahat, porque siya'y mighty man of God, hindi lahat. Ang dami nga niyang sinyera, marami rin hindi sumagot sa kanya. Ang dami nga niyang sinyera, marami rin nireject siya. Mga hari, sina King Agrippa, yung mga, sina Philip, sina, mga sumunuhan po yung marami siya mga sinyera. But he was rejected. Ang galing-galing na niya. Okay? Ang gusto ko bakit sinasabi sa inyo to? Makakala, tayo nga hindi pa tayo kasing galing nila eh. Tapos gumigive up na kagad tayo. Si Jesus Christ nga, nireject ng marami. Nireject nila yung gospel ni Jesus eh. Pinako pa nga siya sa krus eh. Tayo pa kaya? No, bakit ko sinasabi ngayon sa inyo ito? Tingnan natin ang ating mga sarili. Okay? Be consistent in season, in out of season. Kahit tinatamad ka na ngayon, okay? Kinakailangan mo i-push mo yung sarili mo. Gaya yan ng basketball. Hanggat hindi mo sinushoot yung bola na yan, hindi ka makakashoot. Kahit hindi sumushoot yan, tumira ka ng tumira. Isang araw makakatsamba ka. At pagka nasanay ka na sa kakatsamba, magaling ka na kayo mag-shoot. Alam mo na yung mga technique. Alam mo na yung mga pwedeng magawa sa kanila. Andiyan po ba yung sinasabi? I mean, the reason why I'm telling this to you is that isang araw, you will know the technique. Huwag ka lang matakot sapagkat tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Basta sabi ng salita ng Diyos, when you're doing His mission, I will never leave you nor forsake you. I will always lead you with you the rest of the world.
Tayo po lahat ay tumayo. Yes. Hallelujah. Mga kapatid, regardless of what condition or situation you may be into, 兄弟たちを今 Right now. の時期、 Or 今 maybe someday. の立場、 ano man ang sitwasyon, 何が be ready, be prepared 何が to 起きて preach the も gospel. 自分の準備をしてください。神様の御言葉を Nawa mga kapatid ちゃん ko, と勉強 sa mensahe してくだ natin さい。 ngayon, わかるようにしてください。 naintindihan natin na そして importante po mga kapatid ang buhay mo sa 本当 oras に nito. 今自分の Because you are 命を part 大 of 事で God's す。 agenda for salvation. それは救いになることをそれを People will never believe in Christ もう without イ you. エス・キリスト様のこと People は will 信じ never ていない hear 人がいます。 the gospel without you talking to them. だからその神様の御言葉にも聞いてない人たちもいます。 Ikaw ay instrumento ng Diyos. でもあなたは神様の Now, bago 目 ko 的で神 ipag-pray 様があ kayo な ngayon, たのことを見ている。 there is any first timer, で、その this is 祈 your り first する time, 時にはその nakapakinig 今 ka ng 初めて mensahe, 来られた naunawaan 方 mo が kung います gaano か？ ka-importante sa どんな Panginoon. に神様 Naunawaan の mo 救い ngayon っていうことをちゃんと分かりました？ ay inaabot ka ng その Panginoon. 救いのことがも If う there is 神様 anybody があ here, な this た is your に first 与え time た na いっていうことなんで tatanggapin mo す si ね。 Yesu だか Cristo ら sa 自 iyong 分が puso. その認めるか、その Kauna-unahan 信 mong じるっていう pagkakataon こ na と narinig ito, を sinasabi 今 mo, この御 gusto 言 kong 葉を tanggapin si 聞いて Cristo sa aking puso. 信 Gusto じる kong maging parte こと ng ですね。 sinasabi na yun ni で、神 Pastor. 様に神様を受け止めたいっていう気持ちが持っていれば、 Ganun pala niya ako kamahal. もう神様がそんなに Hinahanap pala 私 niya ako. のことをそんなに愛しているの、 Yes, kapatid, 大事に totoo してい yun. るの、探してくれたの。 Importante sa kanya. もちろんそうです。 Binayaran ka niya あ ng なたは kanyang 神様、dugo, あなたのため precious に blood. 十字架で死なれたことなんですね。 And そ if の you 知恵 think からあなたは you need 救いされたっていうことを、 You've been asking for だから peace, 神 you've 様 been が looking あ for なたは for 見て、 sabihin natin そ sa れを神様を認めたい、 mga 神様のことを信じたい、そして力を認めたい。 alam mo, bibigay sa'yo ng それは Panginoon niya. 神様があなたに Siya 与え lamang るこ ang となん may です sagot ね。 sa bagay na yan. 神様がそれが答える So let us all べき close は our 神 eyes. 様だけですね。だから Habang nakapikit ang mata ng bawat isa sa ating ngayon, 祈りをしましょ at う。 naintindihan mong ikaw ay そしてあなたは今 kinausap ng 分かって Panginoon. 神様があなた Your heart is に empty. お話ししてて分かっていて、 gusto ng Diyos 神様 na が pumasok あ siya sa なた iyong は puso. あなたの心に働きたいですね。 May plano 入 siya り sa たいです buhay ね mo. 神様があな At たの ang plano 人 niya 生 na には yun 目的があり ay ます。 makikita mo だ later から on. その目的がこれから見 Na える habang っていうことなんです。 Kinakausap kayo だ ng から Panginoon. 神様があ Those な first たに timer, 話し hindi ko po kayo してるんです。 hindi ko po kayo force. だからもう But 無 if 理や you りに think 神様のことを信じてくださいはしないけれども、 I can lead you だけども祈 in り the に prayer は of salvation. できます。その救いの All 祈 you り have を to do is し to ま close す。 your eyes habang nakapikit あ din な po たのや lahat. ることだけには目をつぶって、 Bubuksan 私 mo の yung puso. Ang 祈り gawin mo を ngayon, あ you lift your hands, taas mo ang iyong その kamay. 手を上げて目をつぶ Hallelujah. って祈 At りをし tatanggapin mo て si Yeso Cristo sa iyong puso. で神様 Ito yung が panahon, もう認めるっていうこ Ito yung との panahon na 祈りをします。 sabi mo, Lord, tinataas ko at もう sinusuko 神 ko ang 様 buhay ko sa iyo. 今の時間で手を挙げてあなたに差し上げ Sa ま mga す。 first こ timer, の God 命を。 bless you. Habang nakataas po yung そ kamay し na てそ yan, の手を挙げたままに bubuksan po natin ang ating puso sa Kanya. 私の Because He's 心を been there 開けるように knocking at the door し of our ていてくだ hearts. さい。 Nais niyang ikaw ay 神 maligtas. 様 Nais があな niyang たに救いを差 ulitin し ko, 上 He げたい came で to す。 seek and 救い save にな the るように lost. 神様が見ているんですね。失われた Nais 人 niyang た ikaw'y ちの maligtas. At ito ang 魂 araw ng iyong それ kaligtasan, を kapatid. 神様 Ikaw ay natagpuan niya ngayong araw na 神 ito. 様があなたを今見つ And けた let ことで me す。 lead you in the prayer of だからこ salvation. の祈りを Kahit し yung て mga nasa Ustream ngayon, 今ユーストリーム listen, そのインターネットで聞いている人たち need Christ today, ももし神様を join 必 us 要 in するならばそれを祈りをしてくだ Repeat after さい me. その私の祈りを先 In this prayer. にそれを言っていってください sabihin mo, Panginoong Jesus. イエス・キリスト様 Buksan mo ang iyong labi, sabihin mo, Panginoong 自分で Jesus. それをイエス・キリスト様のことをお話ししてくれ私はここにいま Tinataas す ko po 私はこの ang aking buhay. 命を神様に差し上げます Binubuksan ko po 私の心を ang 神 aking puso sa iyo. 様に開きます Oo, pumasok ka, Panginoong Jesus. イエス・キリスト様、私の心に入ってください。私はそ sa ating の mga 罪 kasalanan. で本当には Patawarin mo po ako. 本当にお許しくだ Inamin ko さい po. 私は
nasaktan kita, 罪だらけの人々です at ako'y naging marumi sa iyong で harapan. 私はもう神様には Subalit のようになっていて Ako で po'y も nagpapakumbaba 神様今本当には Humihingi po ごめん ako なさいっていうことの ng 気持ちを paglilinis したいです at kapatawaran. そしてお許しくださいっていう祈りもします Salamat po, Panginoong 本当に Jesus. 感謝します。イエスキリスト Maghari ka ngayon. 今からこれから Ikaw na po ang maging Diyos 私の命に at 神 Panginoon 様として ng aking 私 buhay. の人生の中で Simula sa 神 sandaling 様と ito. して今から私の Ikaw 神 na 様 po ang に kumontrol 私これからは at 神 magmaniobra 様がやっていって ng くだ buhay さい kong ito. この命神様に差し上げます Sinusuko ko po この ang lahat 私の sa 人 inyo. 生は神様に差し上げま Panginoong す Jesus, イエスキリスト様 salamat po 本当に感謝します sapagkat ako ngayon ありがとうございます ay ginawa 私は mo ng isang あな anak たの子供として生まれ ang 変 aking わった pangalan そして私の ay 名前 isinulat を mo na 書いてその記録ので書いてくれて本当に Salamat po 感謝 sa します kaligtasan 本当にその救い Salamat po になったことを本当に感謝 sa しま iyong す biyaya あなたの na buhay na walang hanggan. それを感謝しま Sa す pangalan イエス・キ ni リスト Kristo 様で Jesus 祈りをします ng aming Panginoon. Amen. アーメン Kapatid, kung ito ay pinanalangin mo rin ang これを pinadaan mo sa 祈り iyong を知 puso, ってればその心を tinanggap mo si そ Yeso Kristo. れを Ganun lang 神 kasimple ang 様を信 kaligtasan. じて Subalit habang ikaw ngayon ay humihinga sa mundong ito, 今 nauunawaan mong ikaw もうあな ay た may は panawagan sa もう Kanya. 神様があなたを呼んでい You る have こ a と mission の目的があるということなんで And す that ね is to win soul. だから Christ. その失われた Now 人た let ちに me もそ ask この everybody 経 here, 験 some を of 教 the えていって others, ください because it is not only for それが some of us, but to 我々の everyone だけですこれは that is 皆さん part のために of His family. All of us もう兄弟 have a やそのファ responsibility ミ to リ do. ーその家族 You and に you は and you and you あ and な you た and you and you and you は are soul winners. もう我々はもうその神様の I want us all to lift our hands together. 言葉で勝ったっていうことなん Let です us ね rededicate ourselves で我 to 々 the の calling. 命我々の Father, we're lifting our hands その手を挙げて because we know, 祈りをし Father, ましょ that う we belong to 祈 you. りをしてそれはそのパワ And we ー know, が Father, that Jesus Christ is in us. そして神様があ And な we た know, に Father, that our います main mission でこれ is を to 我々 carry on the mission of our Lord Jesus イエ Christ. ス・キリスト様 And that is to seek and save the lost. Lord, I pray sa oras na ito, Panginoon, that you anoint the lips of every Christians right now. Especially, Panginoon, na nandito sa Lord of the Harvest. Ang mga nakikinig ngayon, Panginoon, hallelujah sa Ustream. Lord, you anoint their lips. Bring out the power from their lips, my God. Hallelujah. Hallelujah. Because the words that will come out of that lips, Father God, is the power of God unto salvation of man. Hallelujah. Father, let them feel that anointing. Let them feel the power. My God. Hallelujah. Sapagkat ito, Panginoon, ay ibinigay mo sa amin sapagkat kami ay gamit mo, Panginoon. Lord, let us keep the fire burning inside us, O God. Hallelujah. At maging uhaw kami na nobody and nothing can hinder us. Hallelujah. In involving ourselves. Thank you, Father, because we know that He who wins souls is wise. Thank you, Jesus. Your wisdom shall be with us every step of the way. We receive it by faith. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's all be seated for a while.